po sa ating lahat. Unang-una, maraming salamat sa ating Panginoong Diyos at binigyan niya ulit ako ng lakas at mapaglabanan ang sakit na kumakalat ngayon. Bali, heto na naman ako mga kapatid. Bali, magbibigay ng o mag-share ng konting kaalaman dahil maraming nagtatanong po sa mga kasama nating mga baguhan din about sa mga kanilang mga baterya, lipo battery na madaling malubat kahit na ito ay bago saka full charge, pero kapag ginamit nila ay nalulubat. So ito po yung mga ginagamit kong mga baterya. Bali, itong dalawa na ZOP o kaya ZOP na baterya ay bago pa. Mga 5 beses ko pa lang na nagagamit. At ito naman ang Venom na baterya. May konting lobo na. Bale, sasabihin ko rin mamaya kung bakit nagkaroon ito ng lobo. So ito na mga kapatid, mga kabangka. Bale, i-share ko pala itong baterya na ito. Makikita ninyo medyo lobo na. Ayan o. Ayan o. Nagkaroon ng hangin sa loob. Bali kasi nung ipinagamit ko sa kasama namin, ang kanyang ESC ay hindi nakasit sa cut off. Kumbaga hindi niya prinogram yung kanyang ESC dahil ang kanyang ESC ay ibang brand. So wala siyang programming card. Maaring ang default ng kanyang ESC maaring mababa sa 3 volts o kaya 2 point something na cell. So ito, matagal niyang ginamit, diretso ang power niya. Kaso nung tignan na namin, sobrang init ng baterya. Ibig sabihin, hindi gumana ang cut-off safety ng kanyang ESC para sa baterya. Kaya ang kinalabasan, ito sobrang init at saka lumobo. So about din sa baterya ko na ito, dalawa, bago pa dahil mga 5 or basta nasa mga 5 beses ko lang na nagamit. Ayos naman siya. Kaso kapag ginamit ko sa mataas na amperahe, halimbawa itong motor na ito, ang consumption kasi ng motor na ito ay maximum niya ay 135 amperes. Bali 135 amperes. Tapos ang ESC ko ay 180 amperes. So hindi kinakaya ng 4,500 na kahit sabihin mong 60C. Isang isang mahaba lang na full throttle o kaya 2 full throttle, bali naglulubat na ang baterya. Dahil nga underrated siya sa pangangailangan ng makina at saka ng ESC. So ang pinaka the best niyan, kapag ang makina mo ay mataas ang amperahe, ang rated niya halimbawa tulad nito 135 amperes,
Ang match na EEC pala nito nasa 150 pataas. So ang match nito ng mga baterya, sabihin mo ng 5,000 mAh na 50C. At saka depende rin mga bro, mga kapatid, sa sa brand ng baterya. Kasi itong ZOP Power, ZOP Power, hindi naman siya masyadong kilala. So may mga baterya kasi na ganito na kapag ang naka-indicate 4,500 mAh, bali hindi yan totoong 4,500 mAh. Nasa 3,500 o kaya 4,500 ay 4,000 mAh lang. Saka yung discharge rate niya na 60C, hindi yan totoo. Kaya yun ang mga cause ng bakit yung mga baterya bago pa, tapos full charge naman, kapag ginamit mo at pinatakbo ng iyong bangka, 2-3 pass lang, kaya patakbo lang, lobat na kaagad. Yun ang cause ng problemang ganun, mga kapatid. Bali ito 3674, bali Leopard, kaso masyadong mataas yung amperahe niya, 135 amperes. Bali maidi-deliver niya ang lakas na iyon kapag ang baterya mo ay mataas din ang discharge rate at ang amperahe. Kasi kapag mababa lang ang ginamit mong baterya, syempre mahihirapan yung motor i-deliver yung lakas niya. Malakas ito, 135 milliamperes, 135 amperes itong makina na ito. Kaya kailangan niya rin ng mataas, pero dapat match. Tulad nga ng sabi ko kanina, 135 amperes. Ang kailangan nito na ESC nasa 150 ampere hanggang 180 amperes, ganon. Hindi pwede yung limbawa 135 amperes ang gagamitin mong ESC 135 amperes. Hindi pwede mga yun bro. Bali ang epekto nun, kapag kukulangin ang amperahe o kaya ang power niya, syempre mahihirapan din ang makina kapag mababa ang amperahe ng driver, yung ESC. Kaya dapat match. Bali ang ESC ang bibit-bit o kaya pagbibigay ng power dito sa motor. Kaya ang motor, halimbawa 120 amperes ang motor, tulad nito, ito bagong motor, hindi ko para gamit, 120 amperes itong Castle Mamba Monster, 120 amperes ito. Yun ang sobrang lakas ng torque. 120 amperes ang kailangan nito na ESC, bali 150 amperes pataas para maibigay niya yung mai-deliver niya yung lakas niya. Para mai-deliver din ang lakas, siyempre manggagaling sa ESC. Ang pinaka-importante ron, manggagaling din yung power niya sa baterya para maibigay niya, mai-deliver niya yung lakas. Ganun yun. Katulad din ito mga bro, napakaliit na motor, pero kapag titignan mo yung technical data niya, specification, 105 amperes. So hindi ka pwedeng gumamit ng 90 amperes
o kaya 100 amperes. Ang gagamitin mo na dito na ESC, 120 amperes ang gagamitin mo na ESC. At tulad ng sinabi ko, dapat mataas din yung baterya mo at saka bago pa, kasi may mga mataas din yung amperahe na baterya saka discharge rate pero luma na, kumbaga yung naka-indicate na amperahe niya, so mababa na yon kasi syempre habang china-charge mo yung baterya, naburn yan, naluluto yan sa loob, nagkakaroon siya ng power. Sa tagal ng panahon, humihina yon. Tulad din ng mga kapasitor, sa pagtagal ng panahon, ang liquid na nandun sa loob, kahit na sabihin mong dry capacitor yan, merong liquid yan, bali na dadry. Tulad din yan ng baterya. Tsaka mga bro, ito pa pala minsan kaya na madaling malobat ang baterya. Halimbawa, hindi match ang hindi match ang kanilang mga propeller. Halimbawa, ginamitan mo ng malaking propeller dahil iisipin mo para mas mabilis. Pero syempre ang effect nun, kapag ginamitan mo ng malaking propeller, ang bangka o ang motor, ang halimbawang naka-indicate na amperahe niya 130 amperes, tapos ang consumption niya sa dati mong ginagamit 110. Ngayon, kapag ginamitan mo ng mas malaking prop, ang 110 amperes, bali tataas na naman yon, magiging 120, ganun. Ang maximum lang nga niya hanggang 135 amperes. Siyempre, kapag tumaas yung amperahe na naman, hirap na naman ang baterya. Nasa baterya na naman. At saka, pinakamaganda mga bro, mga kapatid, halimbawang bibili kayo ng makina at saka ESC, mas maganda na tignan muna yung specification o kaya technical data ng motor. Halimbawa ito 105 amperes. Siyempre ang pinakamainam na iisin to ay nasa 120 amperes. Hindi yon basta-basta na lang bibili ng makina dahil may EEC ka na. Yung pala, yung EEC mo 60 amperes o kaya 90 amperes lang, syempre hindi pwede. Ang lagi nating tatandaan, ang EEC, mataas ang amperahe niya dapat kaysa sa motor, dahil ang EEC siya ang nagdadrive sa motor. So tulad ganito, ito na ang match niya, 105 amperes ang motor at ang EEC ay 120 amperes. Yan ang mga match na niya. Saka depende rin sa size ng motor, kasi halimbawa ginamitan natin ng Rager. Ayan, ang Rager halimbawa mabigat, maliit nga siya pero ang pagkakagawa niya ay mabigat. Siyempre pag maliit na motor, mas mahina ang torque, mga bro. Siyempre pag mas mahina yung torque, kapag tumakbo ang bangka, mas mabagal. Ganun yon. Ito pa mga bro, bali itong gamit ng motor,
Gamit niyang motor, isang ano rin, Castle. Bali, ang amperahe ng motor na ito, 90 amperes. Pero ang ginagamit kong ESC niya, dito siya sa loob, 180 amperes. Bali, mas malakas. Kasi 4074. So, 4074, sakto lang dito sa katamaran ko na 29 inches. Bali, ang ginagamit ko na baterya rito, bali 4S lang. 4S, 4S, bali parallel. Tapos 45 mm na propeller. Yun lang ang setup ko naman dito. Dito naman sa Rager, bali bagong setup ko pa lang ito. Nakadalawang beses yatang napatakbo. Bali ito 27 kb, bali 3660 ang size ng motor. Mababa lang ang amperahe niya, mga bro. Bali 70 yata o 80 amperes. Kaya ang ginamit ko lang na ESC, nandito siya sa loob, 90 amperes. Kapag gumamit kayo ng maliit na motor, syempre mas maliit din ang ESC, ay yung propeller. Kapag malaki din yung ESC at saka makina, syempre mas malaki din ang propeller. Syempre kapag mas malaki ang makina, mas malakas ang torque, bro. So, bali yun lang ang na-share ko ngayon, mga kapatid. Bali yun ang na-share ko ngayon. Laging tatandaan na ang makina, kailangan maibigay niya ang pangangailangan niya. Tulad nga yung sinabi ko, yung amperahe niya. Kapag mahina ang baterya, mahina rin ang makina. Siyempre sa baterya siya kumukuha ng lakas. Bali, dagdag ko pala, mga kapatid, mga bro, mga kabangka, malaking diferensya rin yung mga charger natin. Tulad nito, kumpara dito sa Turnigy AccuCell. Ito ang una kong charger. May mga baterya kasi minsan na nag-i-error dito sa Turnigy. Ayan, ang power source niya bali 12 volts. Ito naman activator, bali ang source niya ay AC 110 to 220. Pwede rin siyang mag power on ng 12 volts. Malaki ang kaibahan nito, mga bro, mga kapatid. Maganda rin mag-invest ng magandang charger, kasi tulad nito, yung mga hindi china-charge ng Turnigy dahil nag-i-error dito sa activator, china-charge niya. At saka dito sa Turnigy, full charge na. Pagdating dito sa activator na charger ay hindi pa full charge. So marami ring mga dahilan, mga bro, mga kapatid, tungkol sa charger para sa mga baterya. Tulad ng iba, hindi ko kasi mahanap yung charger ko na pang 2 to 3S, 1 to 3S pala, 1S to 3S na baterya. Maliit lang yon, bali ilaw lang ang indicator niya, wala siyang display. Pangit yon, mga bro. Pwede yon sa mga mabababang amperahe lang,
500 milliampere up to 1000 milliampere. Pwedeng gamitin yon. Pero sa mga matataas ng amperahe, kailangan magandang klaseng charger na. Pwede na rin yung IMAX B6. So hanggang dito na lang mga bro. Basta ang paalala ko lang, kapag maggagawa o kaya mag-a-assemble ng bangka, ang una nating tignan ang specification ng motor at saka ng ESC para laging match. Kailangan mas mataas ang ESC kaysa sa motor. At kailangan match din ang propeller, mga bro. So maraming salamat sa panonood. Sana nagkapagbigay ako ng konting kaalaman o idea. Maraming salamat sa Panginoong Diyos. At ito, nagpapagaling na ako. Kaya lagi din kayong mag-iingat, mga bro, mga kapatid. Lagi tayong magpasalamat sa Poong May Kapal, sa Panginoong Diyos. Happy boating. Hanggang dito na lang.